sa Finding Hope with Ami! Nakita niyo tong lugar na to? Alam niyo po, nung pandemic, dito ako tumira. Dito ako nakitira ng 2 taon at 3 buwan from March 2020 hanggang June 2022. Grabe, no? Alam niyo, nung March yun eh. Nung mga panahon na yun, lahat ng tao talagang punong-puno ng anxiety. Yung takot na takot tayong lahat. Kaya ako, nagpapasalamat sa Panginoon dahil dito niya ako pinatira. At nung mga panahon na yun, naaalala nyo, nagkakaubusan ng alkohol, walang mabili. Tapos, wala rin mabili ng mask. Pero salamat doon sa kapatid ko, kasi siya nag-improvise siya ng mask. Ginaya ko yon. Tapos yung mask na yon, nilagyan ko ng verse, yung verse na na-encounter ko doon sa Psalm 121 verse 8. Nakalagay doon, ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo nasaan ka man naroroon ngayon at magpakailanman. Pero mo yung mask na yon, sinulat ko dito talaga yung verse na yon. Sabi nga nila, paano kung may makakita? Makakitang iba. Maganda, makaka-minister ako sa kanya kahit binasa niyo lang yung nakasulat dito. Kasi kahit dito sa bahay, talagang lahat kami nakamask ng mga panahon na yun. Ganun kagrabe yung takot ko. Kaya pinag-aralan ko yung buong Psalm 121. Pagkatapos na meron kaming Bible study, itinuro din sa amin ito ng aming teacher. Kaya mas nagkaroon ako ng kaliwanagan tungkol dito. Gusto ko to i-share sa inyo kung gusto ninyo. Okay, pag-aralan natin. 8 verses lang naman ito eh. Sabi dito, tumitingin ako sa mga bundok. Ayan, kagaya ng mga bundok na yan. Saan nanggagaling ang aking saklolo? Pinapaliwanag dito, bakit tumitingin sa bundok yung psalmist na sumulat nitong kanta na to? Tumitingin siya sa mga bundok kasi 3 bagay. Tumitingin siya sa mga bundok, pwedeng na-appreciate niya yung creation ni Lord. Pangalawa, tumitingin siya sa bundok kasi ng mga panahon na yon, sa bundok nagtatago yung mga kaaway nila, yung mga kalaban nila. Sa bundok din nagtatago yung mga mababangis na hayop. So parang isang senyales din ng danger ang bundok. Pero yung pangatlo, at ito yung pinakamas malapit talaga, yung bundok kasi diyan nilalagay ng mga pagans, ng mga pagano, yung hindi naniniwala sa Diyos, yung kanilang mga Diyos-Diyosan na ginagawa. Nilalagay nila sa itaas ng bundok, tapos doon nila ginagawa yung mga rituals nila na ayaw talaga ng Panginoon. Kaya sabi nung psalmist, tumitingin ako sa mga bundok na yan. Saan nanggagaling ang aking saklolo? Diyan ba sa mga Diyos-Diyosan na yan? Siyempre, hindi. Tuloy natin, verse 2. Ang tulong para sa akin ay nanggagaling sa Panginoon. Ang Panginoon na gumawa ng langit at gumawa ng lupa. Kasama na syempre pati yung mga dagat na yon. Ano ang ibig sabihin? Siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat, di ba? Siya lang yung Diyos na makagagawa ng langit at lupa. Hindi yung mga kung ano-anong Diyos-Diyosan nila. Doon nanggagaling ang tulong niya nung sumulat nito. Tapos sabi pa dito, verse 3, hindi niya papayagan na ikaw ay mabuwal. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi natutulog. Nakita niyo yon? Si Lord, kapatid, hindi kanya papayagang mabuwal. Bakit? Binabantayan kanya palagi. Hindi siya natutulog. O sige, i-confirm pa natin yan sa verse 4. Anong sabi? Pakinggan mo ito. Ang nag-iingat sa mga taga-Israel ay hindi umiidlip o natutulog. Biruin mo, ang nag-iingat sa iyo kapatid, sa atin, hindi umiidlip, hindi natutulog. Wala siyang break, wala siyang lunch break, wala siyang day off. Hindi siya nagpapahinga. Laging nakatutok sa atin, laging nakamasid sa atin, laging nandyan, iniingatan tayo. Ang maganda noon, sa lahat naman na nagbabantay, di ba, yung mga PSG at security guard na kinukuha ng mga kumpanya o mga mayayamang tao, binabayaran yan, di ba? Pero si Lord, libre. Kasi mahal niya tayo. Okay? And then, sa verse 5, ang Panginoon ang nag-iingat sa iyo. Siya'y kasama mo upang ikaw ay patnubayan. O di ba? Si Lord yung nag-iingat sa atin, pagkatapos patnunubayan pa niya tayo.
Gagabayan niya tayo kung ano yung mga nararapat natin gawin, hindi natin dapat gawin, bibigyan niya tayo ng instructions, sasabihin niya rin kung ano yung tama, ano yung mali, ano yung hindi dapat, kung ano yung masama, kung ano yung makakabuti sa atin. Ang maganda lang dun, dapat syempre nakikinig tayo sa kanya. Kailangan aware tayo sa lahat ng mga pag-iingat niya sa atin at susundin natin syempre. Alam niya yung mga Israelita noon, biro nyo diba, paano sila yung iningatan ng Panginoon? Nung umalis sila sa Egypt, hinahabol sila ng mga Egyptians, anong ginawang pag-iingat ng Panginoon? Tinawid sila doon sa Red Sea. Kumbaga hinati ng Panginoon yung dagat para makatawid sila. Hanggat hindi nakakatawid lahat ng tao, mga Israelita, hindi ibinalik ng Panginoon yung tubig. Nung tumawid na yung kahuli-huli ang Israelita, at saka pa lang niya ibinalik yung tubig. Tapos yung mga kalaban na humahabol sa kanila, namatay lahat, nalunod lahat. O diba? Ganon sila iningatan ng Panginoon. Walang iniwan kahit isa. Walang pinabayaan kahit isa. Tapos, nasaan sila? Sa wilderness. Di ba maaraw dun? Di ba wala namang puno dun? Di ba ang tagal nila dun? 40 years. Pero, ang sabi sa Biblia, ultimo mga tsinelas nila, mga sandalyas nila, hindi na luma, hindi na pudpud. 40 years yun na. Ultimong yung mga damit nila, hindi nangupas, hindi nagmukhang luma. Tapos, nag-provide si Lord ng pagkain. Eh, wala naman silang pagkukuhanan ng pagkain doon. Pati karne, kumpleto, lahat ng pagkain nila. Pati tubig. Grabe, no? Ganun mag-ingat ang Panginoon. Ibibigay niya lahat kung ano pangangailangan mo, kapatid. O, verse 6 tayo. Hindi makakasakit sa iyo ang init ng araw o ang liwanag ng buwan sa gabi. Dati nung mabasa ko tong verse na to, ano naman kinalaman nung init ng araw at saka nung liwanag ng buwan sa gabi? Nung pinaliwanag ng aming teacher, sinabi pala itong verse na to kasi yung init ng araw, nung nandun sila doon sa wilderness na yon, syempre, disyerto yun eh. Pag araw, mainit, pwede silang mamatay sa heat stroke. Pero alam nyo ba, ang ginawa ni Lord? Binigyan sila ng ulap, makakapal na ulap, para noon mapayungan sila, para noon hindi sila mainitan. At yung ulap na yon, yun ang sinusundan nila. Kung saan magpunta yung ulap, doon sila pupunta. Yun ang guide nila, sinusundan nila. Pinuutusan ni Lord yung ulap para i-guide sila. Tapos ang sabi, di rin daw makakasakit yung liwanag ng buwan sa gabi. Ano naman yung liwanag ng buwan? Ba't naman makakasakit yung liwanag ng buwan? Ang sinasabi lang dito, kasi pag maliwanag ang buwan, ibig sabihin gabi na. Sa disyerto, kapag gabi na, malamig naman. Pwede silang mamatay sa lamig. Kaya anong ginawa ni Lord? Nagpapadala siya kapag gabi ng apoy naman. Di ba pag nasa beach tayo tapos malamig, ang saya nagbo-bonfire tayo. Tapos nakapaikot tayong lahat para lahat tayo mainitan. O pag doon sa mga bahay na nasa malalamig na lugar, di ba meron silang tinatawag na fireplace. Tapos lumalapit sila doon para mainitan. Yun ang ginagawa ni Lord. Nagpapadala siya ng apoy, pero yung apoy na yun, safe para sa kanila. Para noon, hindi naman sila mamatay sa lamig. Yung palang ibig sabihin na hindi makakasakit sa iyo ang init ng araw o ang liwanag ng buwan sa gabi. Okay, verse 7. Iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan. Diba? Pag alam mo nasa lugar na hindi safe, alam mo doon sa lugar na maraming panganib, kung kasama mo ang Panginoon, ito sabi, iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan. Kung kasama mo siya, hindi ka mapapahamak. Kahit sa buhay na to, hindi ka mapapahamak, kapatid. Basta't lagi lang tayong kapit kay Lord. Pati, sabi pa dito, pati ang buhay mo'y kanyang iingatan. Kaya dapat daw, hindi tayo natatakot. Ang importante, kapag nasa Panginoon tayo, wala tayong takot. Bakit? Siya ang may hawak ng buhay natin Siya ang nagbigay ng buhay natin Kaya siya lang din ang magdidesisyon kung kukunin niya na ang buhay natin, kung uuwi tayo sa Kanya. Hindi yung mga sitwasyon dito sa mundo. Hindi yung sitwasyon mo sa katawan mo. Hindi yung sitwasyon mo sa buhay mo. Ang Diyos lang ang may hawak ng buhay natin, kapatid. Okay? Verse 8, ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo nasaan ka man. Nasaan ka man naroroon, ngayon at magpakailanman. Ang sabi, iingatan ka raw ng Panginoon
Kung nasaan ka, kung nasa bahay ka lang ba, iingatan ka ng Panginoon? Kung nasa trabaho ka lang ba, tsaka ka lang iingatan ng Panginoon? Hindi. Saan ka man naroroon, kapatid? Kaya nasa abroad ka pa, nasa dagat ka, nasa lupa ka, nasa bundok ka, saan lugar ka man pumaroon, iingatan ka ng Panginoon. O kailan ka ingatan ng Panginoon? Ngayon ba? Bukas pa? Kahapon ba? O pag may sakit ka lang ba? O pag umiiyak ka lang ba? Hindi. Sabi dito, iingatan ka ng Panginoon ngayon at magpakailanman. Hindi lang sa buhay mo dito sa mundo. Umalis ka man sa mundong ito, sa susunod na buhay, iingatan ka pa rin ng Panginoon. Sabi, di ba? Magpakailanman. Amen? Alam nyo, itong verse na to, ito yung pinanghahawakan ng mga taong nag-a-abroad. Pag nag-a-abroad sila, sabi nung aming teacher, ito daw ang magandang verse para sa mga umaalis. Yan, ang Panginoon na mag-iingat sa'yo, saan ka man naroroon, ngayon at magpakailanman. Ang sarap ano? Kasi noong mga panahon na yun na feeling mo in danger ka, feeling mo walang kasiguraduhan dito sa mundo, pero dito sa mundo, lahat yan syempre mawawala. Diba? Pero si Lord hindi mawawala. Ang mga tao, feeling secured pag maraming pera, pag maraming ipon sa bangko, pero yung pera, pag ginastos mo, di na yung babalik eh. Nauubos. Pero kung ang iipunin natin ay yung mga pangako ng Diyos, tulad nun, pwede yung Psalm 91, yung Psalm 23, itong Psalm 121, marami pa. Kasi sa Biblia, meron daw 3,000 pangako ang Diyos. Kung yun ang iipunin natin, alam nyo ba, mas secured tayo. Di tulad ng pera, pag ginastos mo, ubos, hindi na babalik sa'yo. Pero ang pangako ng Diyos, gamitin mo man to isa-isa, dito mauubos. Nasa'yo pa rin. Nakatago pa rin at pwede mo siyang gamitin ng paulit-ulit. At habang ginagamit mo siya paulit-ulit, mas lalong tumitibay ang faith mo at mas lalong bumubuo ang pag-asa mo. At mas lalo naman papakita ng Panginoon sa iyo yung mga pagkilos niya sa buhay mo. Kasi sa Kanya ka umaasa eh. Hindi Kanya bibiguin. Okay? Kaya kapatid, kung ikaw gusto mo rin magpakaingat, ang title nito, ang Panginoon ang aking tagapag-ingat. Okay, kaya ikaw kapatid, kung gusto mo ang Panginoon ang maging tagapag-ingat mo, walang iba kang dapat gawin, kundi tanggapin ang kanyang bugtong na anak na si Hesus Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At makikita mo, ikaw na ay ituturing na anak ng Diyos, siya na ang mismong mag-iingat sa iyo. Kung gusto mo kapatid, halika, manalangin tayo. Simple lang. Ang importante, lagi ko sinasabi, galing sa puso mo, sincere ka sa panalangin na to. Sundan mo lang ako kapatid. Panginoong Hesus, maraming salamat sa regalo mong kaligtasan. Maraming salamat sa grasyang ipinagkakaloob mo. Hesus, iniimbitahan kita na maging Panginoon ng buhay ko. Ikaw na ang manguna sa puso ko. Ikaw na ang maghari sa buhay ko. Ikaw na ang manguna sa isipan ko. Patawarin mo ako sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko. Maraming salamat dahil iingatan mo ako. Maraming salamat sa banal na Espiritong iiwan mo sa akin para makasama ko, para tulungan ako, para gabayan ako, para pag-ingatan ako. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan. Sa iyong pangalan, Panginoong Hesus, ito po ang prayer ko. Amen. Let me pray for you, kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa kapatid ko na nalangin ngayon. Maraming salamat sa kanya. O Lord, na tinanggap kanya bilang Panginoon na tagapagligtas. Lord, hinihiling ko na kahit saan man siya tumingin, maalala niya na palaging ikaw sa iyo nang gagaling ang kanyang saklolo. Ikaw ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, ang siyang laging tumutulong sa kanya. Na sa iyo nanggagaling ang lahat ng tulong na dumarating sa buhay niya at darating pa sa buhay niya.
Ikaw ang Panginoon na hindi mo papayagan na siya ay masaktan, na siya ay mabuwal. Ikaw ang siyang laging mag-iingat sa kanya dahil ikaw ang Diyos na laging nandyan, nagbabantay, na hindi natutulog, Panginoon, ni hindi ka umiidlip. Ikaw ang nag-iingat na lagi niyang kasama para lagi rin siyang patnubayan, Panginoon. Nawa po maging sensitive siya, maging aware siya sa lahat ng guidance na pinagkakaloob mo sa kanya, Lord, na maging aware siya sa lahat, na maging sensitive siya sa lahat na mga leadings mo, oh Lord. Tulungan mo siyang hindi masaktan sa lahat ng anuman meron sa mundong ito, Panginoon, maging mga kalamidad, o mga pangyayari na dumarating sa araw o gabi o mga sakit man, Panginoon. Pangalagaan mo siya, ingatan mo siya sa lahat ng kapahamakan. Alam ko po, Panginoon, ngayon pa lang, yung buhay niya, Panginoon, iniingatan mo na dahil tinanggap ka niya. Ikaw ang Panginoon na siyang kasama niya, nag-iingat sa kanya, saan man siya naroroon, nawa. Palagi niyang maramdaman ito, Panginoon, ang iyong presensya na kasama siya at maging tiwala siya at magkaroon siya ng kapayapaan dahil ngayon na nasa kanya ka na, ngayon at magpakailanman ay magkaroon siya ng peace, ng love, ng joy dahil ito ay gagaling sa iyo at ikaw palagi ang kanyang kasama. Maraming salamat po, Diyos Ama, sa ngalan ni Lord Jesus po. Ito po yung prayer namin para sa aming kapatid na nanonood ngayon. Maraming salamat po sa panonood nyo ngayon. Hanggang sa susunod po, dito pa rin sa Finding Hope with Ami. God bless everyone!